Last week, nagturo po ako patungkol po sa importance ng decision in life. Because as a pastor, prayer ko po na ang bawat isa sa inyo ay maging successful. And your success starts from making the right decisions. No? Kung kayo po nanay at tatay, pag mali ang inyong ginawang desisyon, it affects your family. So last week, diniscuss po natin yung importance ng tamang decision sa ating mga buhay. Now, gusto ko pong i-share sa inyo yung success principle ng Panginoon sa isang tao. Okay? Because I'm afraid you might learn success principle coming from books that never fitted dun sa plan ng Panginoon. But sa hapon pong ito, gusto ko pong mag-share sa inyo ng importance nung success na nanggagaling sa ating Panginoon. Okay? Because I believe po, lahat ay meron po tayong opportunity na maging success. Bago ako magtuloy, sino sa inyo gusto niyo maging successful? Because I will teach you how to be successful in life. Ako po ngayon ay isang 54 years old ng tao. Ako po ay nagpastor na for the last 29 years na, magte-30 years na sa next year. So I've been a pastor for quite a long time, and I have to ask myself, ano yung basis ng success ng life ko, o nakikita ko ba ang sarili ko na ako ay nagiging successful or isang failure? I think we need to ask that question. Tumatamba ba ako, nagiging successful ba ako sa family ko, sa mga anak ko? Nagiging successful ba ako sa job ko? Higit sa lahat, nagiging successful ba ako sa purpose ng aking Panginoon sa buhay ko? Now, tingnan niyo po ito sandali. Kaklarify ko muna, then I will teach you how to become successful in life. Number one, I want you to know that success starts from knowing your purpose. Let me repeat that. Success starts from knowing your purpose. Oo nga, may bahay ka nga, may kotse ka nga, maganda position mo. Wala ka naman sa purpose. Doon na lang ako sa, kahit naging mahirap lang ako, o kaya laging parang delay lang yung blessing ko, pero nandun ako sa gitna ng purpose ni Lord. Because at the age of 21, I discovered my purpose. And I was taking architecture during that time. But deep inside my heart, I sensed the assignment of God in my life. Okay? Lahat po kasi tayo, meron tayong tinatawag na divine assignment. Yan po yung purpose ng life po natin. You have to ask these questions, why I exist? Why I was here on earth? What is the reason bakit ako pinanganak sa mundong ito? Then when I discovered that purpose, the reason I was born, the reason kung ano yung assignment ko, doon ko po binigay ng todo yung buhay ko doon sa God's assignment, sa God's purpose. Now, unfortunately, hindi po lahat ng tao alam nila ang kanilang purpose. So, ang akala nila, ang life nila, yung sinasabi sa Bible, let's eat, let's drink, and be merry, for tomorrow you shall die. Yun po ang kanilang tinatawag na life. So sabi nila, ang buhay, mamamatay din naman tayo. Pagdating sa langit, walang beer, ubusin na natin ang beer dito sa lupa. So akala nila, ganun ang life. No? Meron pong isang kasabihan, the most destructive experience of a man is the day when he don't discover his purpose. Most destructive masyado po yun. Kasi pag hindi mo po alam ang purpose mo, parang yung nanay, hindi niya alam ang purpose niya, bakit siya naging nanay? Ano gagawin sa anak niya? Isipin mo yan. The moment you know your purpose, you save your life. Nasa-save po sa mga chaotic experience ang mga buhay po natin. Now, having said that, yan po ang unang-unang principle ng success. Ang success ay sinusukat ng Diyos kung ano ginamit mo sa buhay mo. Like for example, ang ballpen, ang purpose niyan, panulat. Pero pwede siyang pangamot. Semen. Ulitin ko, ang ballpen, ang purpose niyan, kaya inimbento yan. Yung nag-imbento niyan, sabi niya, gagamitin to, panulat. Napunta sa kamay mo, pinangkakamot mo. Effective naman, di ba? Alam niyo ba, ang ballpen ay effective na pangkamot, pero hindi siya ginawa pangkamot. Marami mga tao, para kang ballpen. Ikaw ay ginawa para sumulat ng magagandang istorya ng buhay. Pero ang ginawa mo, pinangkamot mo lang ang sarili mo.
Sino rito yung pangkamot lang? Tapos tingin mo katabi mo, kung pangkamot lang yan. Sino rito nararamdaman mo, hindi, malino to, may purpose tong katabi ko na to. Mukha may magandang plano sa kanya. Kaya yung mga tao, malungkot sila ngayon kasi ang buhay nila, pangkamot lang eh. Okay? May purpose kung bakit ka. Ikaw inimbento, ginawa ka ng Diyos. Merong assignment yan, merong ipupulfill ang bawat isa sa atin. So the greatest success of a man is the day when you start discovering your purpose and living according to your purpose. Yan po yung success nating basihan. Hindi tayo matatawag na successful kung yung purpose ng ballpen ay pinangkakamot. Hindi mo pwedeng sabihin, ikaw ba gumawa? Oo, ang galing mo ah. Alam mo, ang ganda ng pagkakaimbento mo sa pangkamot. Ay hindi ko ginawa yung pangkamot. Ba't pinangkakamot? Sila kasi hindi talaga ang purpose talaga ng ballpen, panulat yon, di ba? Tama, to write a story, di ba? To compute on something, to tell a story. Ang dami pong purpose. Ang ganda-ganda po. Pero kaya lang, pinangkamot mo lang. Sino bumili sa inyo ng bayan? Kailan kayo bumili ng ballpen pangkamot? Hindi kayo bumili ng ballpen pangkamot. Why? Alam mo kaya ka bumili ng ballpen, alam mo yung purpose po nito. Tama po ba? Amen. Now, tingnan niyo po itong mabuti. Magiging successful ang lahat kasi may binigay sa ating dalawa ang Diyos na pare-parehong meron tayo, mahirap pumayaman. Ang problema, pag hindi mo to alam gamitin, dito marami naghihirap at marami nasisira ang buhay. Dalawa ang binigay sa atin ng Diyos. Pag hindi mo to naalagaan, wasak ang buhay mo. Number one, every one of us was given by God time factor. Yan ang una. Pangalawa, binibigyan tayo ng Lord ng pagkakataon ng change, ng pagbabago. Itong time and change, dito po yung pinaka-crucial moment ng life natin. Pag yung oras mo, minismanage mo, alam nyo ibig sabihin ng tomorrow? Ang Diyos, may eternity, walang katapusan yun. Wala siyang problema sa time kasi eternal siya eh. Pero nung ginawa niya tayo, meron tayong time frame. 24 hours a day, 365 days a year. Si Lord, bibigyan tayo lahat ng time. Pag mahirap ka, may time ka. Pag mayaman ka, may time ka din. Pag mahirap ka, pwede ka magbago. Tignan mo yung pagbabago, yung mayaman, ganun din. So, pagdating sa time at change, wala ditong lamang ang isa. Pare-pareho tayo. Kaya naman po, nagiging successful yung iba kasi alam nila gamitin yung time, i-manage yung time, at alam nilang i-manage yung changes ng life nila. Ang problema ng iba, binigyan sila ng time, tinanong ko sa sarili ko, ano ang ibig sabihin ng tomorrow? Tomorrow is your unused time. Hindi pa nagagamit. Today is your time being consumed. Ang maraming problema ng tao, yung bukas, unused pa yun eh. Hindi niya pinaplano paano niya gagamitin yung oras niya. Kaya makakakita kayo ng mga estudyante, naglalakwat siya, hindi siya nag-aaral. Hindi nila alam, yung time na yung binigay sa kanya, hindi mo na maibabalik yun. Because yung time na yun, mahirap, meron ka niyan, mayaman, meron ka niyan. Change, mahirap, meron ka niyan, mayaman, meron ka niyan. So, ang success sa makatuwid, nangyayari kapag ginamit natin yung binigay na time at change sa buhay natin. Everyone has a 24 hours. Change is always happening to everybody. In fact, I would like to tell you this, that success in life is the effective management of time and change. Magiging successful ka kung effective mong minamanage ang yung time at ang yung change. In fact, the principal key to management of time and change, eto na, papasok tayo ngayon sa planning. Kanina, ang principle ng success sa management mo ng time tsaka ng change. Now, para ma-manage mo yung time mo tsaka change mo, dapat marunong ka sa planning. Sabay-sabay natin sabihin word na planning. Isa pa po sabihin mo, planning. Alam niyo po, hindi lahat ng tao nagpaplano. Kaya tingnan mo mga bata, wala kasi silang plano, sinasayang nila oras nila. Sabi nila, di mo na ako mag-aral. Bang! Warak ang buhay. It's a time bomb, brother and sister. One day you will be shocked. Bang! Sasabog sa mukha mo yan.
Why? You fail to manage your time. You fail to manage your change. Bata ka, siyempre tumatanda ka, nagbabago itsura mo, bumabata. Hindi mo minamanage yung pagbabago ng buhay mo. Akala mo, halimbawa ikaw, bata, sino sa inyo spoiled sa nanay? Bili mo akong Jordan shoes. Bili mo akong akala mo, sasabog sa mukha mo yan pagdating ng 30 anyos mo. Dahil yung tatay mo, nanay mo, patay na. Wala nang magbibigay siya ng Jordan shoes. And you fail to manage your time. Walang nangyari sa buhay mo. Nga ka ngayon. Bang! Sasabog sa mukha mo. Ano nangyari sa buhay ko? Wala. Because you never plan. You never learn to manage your time. And you never fail to plan na nag-change ang life mo. Hindi ka palaging spoiled ng nanay at tatay mo. Amen? Yung mga bata kasi ngayon, tay, sapatos, Jordan. Dahil gusto ko, carry. Yun, red carry. Kaya nga yung, gusto ko na, ibili mo ako ng iPhone. iPhone. Tuntua sila sa gadgets nila ngayon. Bang! Sabog sa mukha niya. Sasabog yan. Yung katabi mo, because they fail to manage their time, they fail to manage their change, time bomb ang nasa mukha niyan. Sasabog yan. Sino po may natututunan? Tingnan niyo kung paano nagplano ang Panginoon. Let's turn to book of Genesis chapter 2. Chapter 2. Huwag kayong aalis. I'll try, sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Ang goal ko ngayong gabi na to, maturuan ko kayong isipin na i-manage nyo ang time at change ng life nyo. At matuto kayong magplano ng buhay nyo. Kalimutan nyo na ako, walang sasabog sa mukha mo. Pero pag kinalimutan mo itong mensahe na to, may time bomb na sa mukha mo, sasabog talaga yan. Now, tingnan nyo po Genesis chapter 2. Starting from verse 4. Tingnan nyo po verse 4. Chapter 2 verse 4. Sabi po dito, this is the account of the heavens and the earth. When they were created, when the Lord God made the earth and the heavens. Ito, gumawa ang Diyos. Genesis 2 Verse 5. Tingnan nyo ha. Now, no shrub has yet appeared on the earth. No plant had yet sprung up. For the Lord had not sent rain on earth. There was no one to work on the ground. Now, itong verse na to, pag pinag-aralan mo to, nung gumawa si Lord, nakaplano yan eh. Wala daw lumalabas na halaman, walang tumutubong shrub, walang plants sa paligid na yon. For one reason, for the Lord God had not sent the rain. Siyempre, paano mabubuhay ang halaman? Paano mabubuhay ang mga shrub kung walang ulan? So, walang use para labas ang puno at shrub. Wala namang ulan. Hindi sila mabubuhay. So, sinabi ng Bible, for the Lord God had not sent the rain on the earth and there was no one to work on the ground. So, sabi ng Panginoon, teka muna bago ako magtuloy, ano ang pinagkaiba ng forest sa garden? Sige, sagutin nyo. Ano ang pinagkaiba ng forest sa garden? Nakarapunta na po ba kayo sa forest? Pag napunta kayo sa gubat, forest yun. Ano pinagkaiba ng garden? Tingnan nyo pareho. Ang forest is different from the garden because garden was managed. So the garden of God, hindi ito pwedeng mag-exist. Balikan mo yung verse. Dahil sinabi niya sa verse niya, no one to work on the ground. Walang magmamanage. So sabi niya, hindi ka muna ibabagsak ang rain, wala mo nang tutubong puno dyan, magbubunga, maging fruitful, Why? Hindi ko kailangan magbagsak ng rain because wala pang magmamanage ng ground. Ganyan ang buhay ng mga tao. Walang lumalabas sa'yo. Ang buhay mo parang forest. Puro mga wild animals nangyayari sa buhay mo. Puro mga bulok-bulok na nakikita sa buhay mo. Why? Because you're not ready to manage your life.
The principle of management in the Bible is seen in the book of Genesis. You know what is the meaning of rain? Rain will begins life. Yung mga buto na yan, pag naulan na yan, mabubuhay yan. Meaning to say, si Lord, listen to this, hindi siya nagpapagrow ng tao kung walang magmamanage ng growth. Huwag niyo pong kalimutan po yan. Are you still here, mga kapatid? Ito po yung plano ng ating Panginoon at ang success po ng ating buhay, kinakailangan po, kung babasahin niyo po sa book of Genesis, God didn't want growth without development. God don't want to see people na lumalaki na, tumatanda ng walang development. Yan ang sinasabi ko sa maraming bata eh. Lumaki ka lang, pero hindi ka na-develop. Ha? Yung iba sa inyo, lumaki lang ang katawan, pero hindi na-develop. God never want something that is growing na hindi nagkakaroon ng development. So dito, nung gumawa siya ng earth, nagtatanong ang mundo, bakit Lord walang ulan? For the Lord God had sent rain on earth. Why? Because there was no one to work the ground. Ano saysay nung puno? At lalagyan ko ng ulan kung wala naman mag-aalaga. Every one of you is like a garden. Your life is like a garden. You need to learn how to nurture, to take care of yourself, to develop yourself, because that's your garden. Sino gustong yumaman? Taas yung kamay. Do you do that by accident? Remember, pwede kayo lahat yumaman if you can plan. If you can manage your time, if you can manage your change, na pinapadala siya ng Panginoon, lahat kayo kandidato. Ganito kasi yan eh. By 2020, ang prayer ko, Lord, magkaroon kami ng 1 million millionaire. O 1,000 millionaire sa dulos. Posible pa yon? Sino rito yung gusto mong kasama ka sa multi-millionaire by 2020? Okay, what is your plan? Baka akala mo pag Lord, gusto ko yumaman, tutulong po ako sa church. Don't forget about your prayer. Because if you want to be a millionaire, God will give you a time. God will give you change. And if you learn how to handle time and change, baka mabigla ka, maganap yung dream na nasa isip mo. Maraming mga tao, hindi ho nila naintindihan, growth without management is disaster. Ayaw ng Diyos na growth na walang management. Kaya po nung nakikita ko po to, sabi ko nga, ang pinag-aiba lang ng forest sa garden, the garden is under management. Kaya mas magandang tingnan yung garden eh, kasi andun lahat. Hindi ka naman nag-garden, walang bunga eh. Lagi gusto mo maganda ang resulta eh. Pero garden is under management. Forest is not under management. They exist on their own. Kaya po yung mga buhay ng mga tao parang forest lang. No? They never become a garden because, tingnan nyo ito mabuti mga kapatid. Ano ibig sabihin ng walang management? Management, pag ang life mo hindi mo minamanage, hindi mo pinaplano ang buhay mo, then your life will become chaotic. And every person who is chaotic, you repel resources coming from God. Ulitin ko to, no? Ang buhay na magugulo, hindi mo i-attract ang resources, provision ng Panginoon sa buhay mo. Wala pa ako nakitang ang gulo-gulong mag-isip, ang gulo-gulong walang plano sa buhay, mapupunta sa'yo. Alam nyo mangyayari sa inyo? Naawa ako sa iba. Makakahawak ng pera, ilang minuto lang mawala na. Because hindi para sa'yo ang resource. Hindi mo kayang i-handle. Masisira ang buhay. Maniwala po kayo. Kaya iba sa inyo, siguro feeling mo, masarap feeling mo, may 1 million ako, masaya ka. Pero let's see. And then you will find out resources were repelled because we don't manage our life. Chaotic po ang buhay. Gusto ko pong banggitin sa inyo ito. When you organize your life, when you manage your life properly, you attract resources. Do you hear me? God will deliver resources to your life kasi nakikita ng Diyos management ang ginagawa. Kaya nga,
Pwede ko ba sabihin sa inyo, mga kapatid, lahat kayo, i-manage nyo life nyo mabuti. Sana yung mga nanggugulo ng buhay kayo, mag-isip kang mabuti. Kasi baka wala pang nagsasabi sa'yo. Pag chaotic ang buhay mo, yung blessing mawawala sa'yo. Hindi maa-attract sa'yo. Kaya kita nyo po, yung mga nasa squatter area, ang buhay po karamihan ng mga tao doon, magulo. Walang order. Pumunta kayo doon sa mga village na mayayaman, maayos sila. Tingnan mo yung mga nasa squatter, umaga pa lang lasing na. Maayos ba yun? Wala nang ang pera, addict pa. Maayos ba yun? Wala nang ang makain, nagyoyosi pa. Maayos ba yun? May hirap na nga tatay at nanay, hindi pa nag-aaral mabuti. Maayos ba yun? Every chaotic person, you repel the resources coming from God. Maniwala kayo sa akin. Pero tingnan niyo po, nakakita na ba kayo ng mga taong inaayos nila ang buhay niya? Pumunta ka doon sa mga village na mayayaman, magtataka ka sa kanila. Umaga pa lang, gising na, magtatrabaho na. Yung iba sa mga squatter, umaga pa lang, nakatambay na. Ang gulo ng buhay. Hindi maayos eh. Kaya yung mahirap, lalong nagiging mahirap, yung maayos, nagiging mayaman. Kaya lahat ng mahirap, meron kang pag-asang yumaman, may pag-asa kang umayos ang buhay mo. Ang gagawin mo lang, ima-manage mo ulit yung life mo. Na bago ako magpatuloy, sino sa inyo gusto nyong matutunan ng management ng life? Tama. Alam nyo, yung sineshare ko sa inyo, napaka-crucial po nito. Marami itong mahihirapan, o marami itong mahihirap na makakaraos po sa kahirapan when you organize your life so that you can attract resources. Tingnan nyo po yung importance ng management sa life natin. Pakilagay mo nga yung number 1. Bakit mahalaga yung management ng life? Number 1, sulat nyo po ito, no? Management is the primary goal of mankind. Balikan ko yung Genesis chapter 2. Sinabi ko po sa inyo doon, sabi ni Lord, hindi muna ako magpapadala ng ulan, wala munang lalabas yan because wala pang magwo-work sa ground. Ginawa ni Lord, basahin natin pagdating natin sa verse 6. Kaya pagdating po ng verse 6, but streams came up from the earth and watered the whole surface of the ground. Pampores yan, Verse 7, tinan mo. Then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life, and the man became a living being. So, sabi niya, wala pang magwo-work sa ground. Ang ginawa ni Lord, hindi muna siya nagpaulan, wala munang halaman. So, ang ginawa niya, gumawa muna siya ng tao na magwo-work doon sa ground para pag umulan, tumubo na lahat, meron nang magtatrabaho. Meaning to say, balikan mo yung principle number 1 ng management, man was created to take care of the ground. God created us, the primary goal ng mankind, ginawa tayo para i-manage natin yung creation ng ating Panginoon. Lahat kayo ginawa ng Panginoon with goal in mind, magmamanage ka. Sabi mo nga sa katabi mo, alam mo, pang manager ka, sabi mo sa kanya. Management kasi topic natin yan. Sino sa inyo nag-aaral ng management pero hindi ka nagmamanage ng life mo? Pinag-aralan mo. Okay, so, I want you to believe that management is the primary goal of mankind. Ulitin ko. Bibigyan ka ng time, bibigyan ka ng change, paano mo minamanage? Sige nga, yan. Mahirap ka, pero bibigyan ka ng time na mag-aral, bibigyan ka ng time na mag-ayos ng buhay, minanage mo ba? Yon. Kaya nga sabi ko, yung mahirap, puputokan talaga sa mukha Kasi nga, for lack of management. So pag-aralan natin mabuti. Number 2, ang pangalawang principle ng importance of management is this. Sabi po dito, whatever you fail to manage, you will lose. Bawa, may isip mo isang milyon ka. Pwede ka na diyang magpalago ng buhay na-fail mong i-manage, mawawala yung 1 milyon. Tapos tataka ka, alam mo, may pera ko, pero lahat nawala. Bakit? Whatever you fail to manage, you will lose. Hindi mo minanage pag-aaral mo, mawawala ang pag-aaral mo. Hindi mo minanage maayos ang trabaho mo, mawawala ang trabaho mo sa'yo.
hindi mo minanage yung asawa mo, mawawala ang asawa mo sa'yo. Whatever you fail to manage, you will lose it. May cell group ka, hindi mo minanage, mawawala ang cell group mo. May senior ka ng gospel, hindi mo minanage, mawawala yung senioran mo ng gospel. Because the principle is clear. Whatever you fail to manage, you will lose it. Kaya kung meron man kayong hawak ngayon, manage mo yan. Amen. Sino may trabaho dito? Manage mo yan. Galingan mo. Ha? Sino rito yung may family ngayon? Bay, manage mo yan. Pag hindi mo na manage yan, magtataka ka, you will lose it. Mawawala. No? Pero pastor, pag minanage ko bang mabuti, mawawala. Hindi ho. Lahat ng minamanage mong mabuti, nagmo-multiply. Hallelujah. Amen? Sino sa inyo excited mag-multiply? Management will produce multiplication. Ha? Kaya nga po, kaya tinuturuan ta. Siguro, sa mga susunod na week, tuturuan ko kayo paano kayo mag-handle ng business sa sarili ninyo. Okay? I learned my lesson. Whatever I don't manage, I lose. Nawawala po. So, dapat matututo maging manager. Number 3, tingnan niyo po ito. Yung importance ng management. Remember, ano gagawin mo sa time, ano gagawin mo sa change, diyan nakasalalay ang principle of success mo. Lahat tayo may pare-parehong oras, may pare-parehong change. Ang nagtatagumpay dyan, yung magagaling sa pagmamanage ng binibigyan. Number 3, tingnan niyo po ito. God's primary measure of trusting you with materials is your management ability. Lagyan mo ng ability yan. Ha? Susukatin ka ni Lord, bakit ka bibigyan ng 1,000,000, 2,000,000, 10,000,000? Susukatin ni Lord kung kaya mong i-manage. Because yan ang measurement ng Panginoon. God's primary measurement of the measure of trust. Bago siya magtiwala sa iyo, the measure of trust. Titingnan niya po, alam niyo kung saan? Sa iyong management. Nakita ka niya, pag nakahawa ka ng pera, para kang lasing. Ha? Naku to, natularo na. Oh. Binigyan ko lang ng 100,000, hindi na malaman. Oh, natorete. Ano ginawa? Naku, hindi malang nagtipid. Naku, hala, sige. Kakaunti na pera, hala, sige. Parang lasing. Sige, tuloy. Sabi ng Panginoon, wala na. Oh, hindi ko nabibigyan yan. Bakit? Hindi ko mapagkakatiwalaan yan. Hindi ko mapagkakatiwalaan to. Kasi yun ang measurement ng trust eh. How you manage yung mga binibigay sa inyo ng Panginoon. Kaya ang success ng life mo, nakatutok dyan yung management mo. Bakit may mahirap? They fail to manage their life. Bakit yung isa walang pera? Walang management eh. Yung iba sa inyo may kahit konting pera pero nagtipid. Kahit konti, inayos. Kahit nagtipid. Ngayon may puhunan na, nagnegosyo. Yung iba kasi naman, konti pa lang kita, mas malaki pa yung gasto sa kita, ubos pati puhunan. So tingin mo sa negosyo, bagsak. Bakit? Kumita ng 10 piso, gumastos ng 200. Sabi mo nga sa atin mo, parang ikaw ang pinag-uusapan dito. Kasi nga, hindi tayo marunong mag-manage. So yung management, iyan ang measuring stick ni Lord sa'yo. Kung sasabihin niya, pagkakatiwalaan ko ba to? Sabi niya, hindi ko to. Wala eh. Sinubukan ko itong bigyan ng 200,000 lang kung ano-ano pinagagawa eh. Hindi niya kakayanin. Kaya nga, sino gusto niyong gawin kayo ni Lord? Multi-millionaire? Taas yung kamay, Pastor, pwede niyo bang isama ako dyan sa prayer mo ng 1,000 multi-millionaire? Sino gusto sumama doon sa 1,000 millionaire? Kung tanong ko sa iyo, bakit? Mapagkakatiwalaan ka ba ng Diyos? Sa multi-million? Yun nga sa 10,000 nga, hindi ka makapag-tithe. Paano magkakatiwala ng 1,000,000? You see, how you manage your life, ito po yung kanyang testing factor sa iyo. Titingnan niya kung mapagkakatiwalaan ka sa iyo. Amen? Yung ability mo to manage. Management, sabi mo nga sa Diyos, management. Ano sabi ni Lord? Hindi ko muna pwedeng ibagsak ang ulan. Hindi ko muna patubuan. Why? Kasi malang magmamanage ng ground. So ang priority ni Lord, bago bumuhos ang ulan, bago tumubo ang halaman, yung manager mo na. Kaya siya gumawa ng tao, ang purpose ng tao, the goal of humanity is to manage the ground, the creation of God.
Lahat tayo pagpapalain ng Panginoon, basta't marunong ka mag-manage ng life. Kaya kung kayo nanay, tatay, turuan nyo ng management yung anak ninyo. Anak, yung pera, hindihan. Yung iba kasi, mga anak, akala, tinatai lang yung pera. O ito, 5,000. Dahil, kailangan ko ba, pakitain nyo nga muna. O ito, 10,000, pang-enroll mo. Buti sana kung itinatai nga lang yung pera, hindi pinagpapaguran eh. Kaya pag nakita ng Panginoon, itong batang ito, chaotic ang buhay nito. Hindi ko ito pwedeng pagkatiwalaan. Kaya, yung iba sa inyo, naka-Jordan ka ngayon. Jordan ka pa ngayon. Sige. Pa! Sabog sa mukha mo yan one day. Tandaan yung sinabi ko sa inyo. Mag-aaral kayo mabuti. Sino dito, marami estudyante rito ngayon, no? Huwag niyong sayangin. Opportunity nyo yan. Galingan nyo na. I-manage nyo na. Huwag na kayong maglakwatsa. Itodo nyo na. Kasi, you have to manage the ground. Can I have your amen? Sino yung masayang nakikinig ngayon na nakukonvict? Number 4. Ito po number 4. Ano sabi ng number 4? God will give to whoever effectively manage. Ibibigay niya yung resources doon lamang sa mga effectively managing their life. Huwag kayong magagalit. Ano palagi mo si Lord nang i-spoiled? Na winawarak mo buhay mo, pinapabaya mo, gusto mo pa, meron ka. I'm sorry to tell you, that's not the principle of the Bible. God will give to whoever effectively manage their life. Kaya nga, habang bata kayo, management ang masterin nyo. Yung pagising pala sa umaga, yung iba sa inyo, addict na kasi sa computer, wala na, mahirap yung pag-asa. May marami mga addict na sa computer, umaga pa lang, gusto, yung gumaganong ka na agad, umaga pa lang. Ayan, chaotic na, no? Yung mas masarap mag-computer games kaysa magbasa ng libro. Nako. Sorry. Basahin niyo yung number 4. Hindi binibigay ni Lord ng resources doon sa hindi effective manager. Tignan mo yung katabi mo. Alam mo yung katabi mo niyan kasi magmamanage ng life niya yan. Magtataka ka. Nag-a-attract siya ng mga powerful resources, blessing coming from the Lord. Kasi mapagkakatiwalaan na yung mga tao na yan eh. Amen. God will give to whoever effectively manage. Ito po yung number 5. Ito maganda, number 5. Ito, management attracts resources. Sino sa inyo excited mag-manage ng life? Kung wala pa kayong pera ngayon, halimbawa, purdoy na purdoy ka. Tatay mo wala, nanay mo wala, ikaw wala. Mag-manage ka lang ng life mo. Pinapanood ka ng Diyos, tong anak ko na to. Kasi pag natuto tayo mag-manage ng resources natin, na-attract sa atin yun. Sino sa inyo gusto mo, magnetin mo ang isang kotse? Hallelujah, amen? Sino sa inyo gusto nyo? Ako, pinractice ko lang. Tamang management, na-attract sa akin yung gusto. Kung ano yung gusto ko, binibigay sa akin ng Diyos eh. Kasi nga, tinitingnan ng Diyos kung attractive sa iyo ang resources. Yung iba naman kasi, magkaroon na ng konting pera, akala mo kung sino na. Sabi ni Lord, hindi pwede to. Hindi pwede. Alam nyo, binibigyan lang kayo ni Lord ng pera, ng mga resources, hindi para pangyabang at pangsarap buhay. Binibigay yan para i-test yung management mo. Come on. Kaya ka naman ni Lord gawin fruitful ang life mo eh. Kaya ni Lord i-multiply yan eh. Pero may mga oras at panahon, itetest ka ng Panginoon kung marunong kang humawak ng management. Ito yung pang-anim. Ito, I'm sorry sa inyo. Mabigat lang tong number 6 na to. Pero babanggitin ko na rin. Ano sabi dito? Number 6. God will not give you what you pray for. He only gives you what you can manage. Marami malulungkot sa verse na yan. Pastor, pray ako ng pray. Hindi talaga sasagutin eh. Kasi hindi mo kakayaning i-manage. Sino gusto niyo ng, Lord, gusto ko bumili ng bahay na hulugan. Ay, baka hindi mo kayang i-manage. Lord, gusto ko bumili ng kotse yung hulugan. Ay, huwag nang isip yan. Hindi mo kaya ma-manage yan. Mapapahiya ka lang, masisira ka lang. So, every person must learn and fully understand that it's not about your prayer. It's about your management. In fact, I'd like to say this, management is more powerful than your prayer. Sino po nakaka-receive ngayon yan? Ulitin ko, management is more powerful than prayers.
Because according po sa ating pinag-uusapan dito, God will not give what you have prayed for. Ano yan? Porket nag-pray ka, bibigay sa'yo? Hindi. Tinatanong mo na ng Panginoon. He only gives what you can manage. Ha? Parang si Bishop Uriel. Pinagkatiwala ako ng 100, minanage ko mga 100 ko, naging 500. Nung pinag-manage kong mabuti yung 500, pinagkatiwala sa akin 1,000. Nung yung 1,000 minanage kong mabuti, binigyan ako ng 5,000. Nung minanage ko yung 5,000, binigyan ako ng 10,000. At meron ako magandang balita sa inyo. Management is so important because hindi nyo ito magagawa kung ayaw ninyong maging totoong successful. Kaya nga sabi ko, pag iniisip ko maging successful, tanong ko sa sarili ko, how do I manage my time and change in my life? Kung gusto ko maging successful ako, gagamitin ko yung time na yon, gagamitin ko yung mga pagbabago na yon, at para mangyari yung, gagamitin ko yung power ng planning. Magpaplano ako. When was the last time you submit plans to God? Ang iba sa inyo, ang paniwala nyo, Lord, ang plano mo ang maniniig. No. Ang purpose ni Lord ang mananaig. But ang tao, nagpaplano tayo. When you believe on the purpose of God, because you manage it correct, you will attract resources. Kaya kahit mahirap kayo, iplano nyo na yung buhay nyo. Mag-aaral muna ako pagka-graduate ko. Magma-masteral degree ako. Dito mga 2, 3 years, 4 years. Masteral degree, mas magdo-doctorate. Ayoko lang, kahit di mo na ako mayabang, kahit isa lang ang sapatos ko dito, 2 lang ang t-shirt, pero makakagraduate. Planuhin nyo. Amen. Yung iba kasi, ang dami sapatos, wala namang bahay. Ang dami naman t-shirt, wala namang bahay. Bakit? Kasi nga mali plano, mali management. Amen. Sino sa inyo gustong magkaroon ng tagumpay sa inyong planning at management? Oy, mga kapatid, ulitin ko ha. Lahat ng tao, binigyan ng time, binigyan ng changes. Ima-manage mo yan at ipaplano mo yan. Pag hindi ka marunong sa management at hindi ka nagpaplano, I'm sorry to tell you, manalangin ka na hanggat gusto mo, hindi mangyayari yung pinapanalangin mo. Because it's not how you pray, it's how you show to God that I can manage the resources na bibigay mo sa akin. Paguhin yung isip nyo, baka akala nyo yung prayer nyo, yun lang. No. Tinitingnan ng Diyos. Yung iba kasi, Lord, palaguin mo ng aking cell group. Pa-pray ka. Nilalago siya, puro ka pray eh. I-manage mo ang disciple mo. I-manage mo yung training mo sa mga tao mo. Kasi pag minanage mo yan, siyempre management, it takes a lot of planning. Magpa-planning ka dyan eh. Bakit ko tinuturo sa inyo? Kasi ang ma-prayed, baka yung mga taga-dulos natin dito, puro kayo prayer nang walang management. Baka puro kayo prayer nang walang planning. Lahat kayo pwedeng umahon sa kahirapan. Lahat kayo pwedeng umasenso. Lahat kayo pwedeng ipagpalain ng Panginoon. But put yourself on the right spot. And the only right spot that you can have is the place of management and planning. Amen. Sino sa inyo may maliliit? Yung iba sa inyo, Pastor, gusto ko po sana magnegosyo. Praise the Lord. Huwag ka lang mag-play. Iplano mo. Lord, magsisimula ako ng plano. Sige. Ito lang muna negosyo ko. Ang puhunan ko, 10,000. Pero hindi ko gagastusin talaga. Magkamatayan na. Walang gagastusin. Itutuloy ko to. Di ba? Ganyan. Mga 1 taon, 2 taon, alam ko yung 10,000 ko magiging 50,000. After 2 years, yung 50,000 ko magiging 500,000 in the next 3 years. Walang gagastusin kahit 5. Ganyan ba yung management mo, ganun. Iba sa inyo, sabi ba, ayoko negosyo, bakit? Wala naman akong puhunan eh. Alam mo, kahit wala kang puhunan, basta't may plano ka, may lalabas na puhunan. Come on! Pastor, may edad na ako, pwede bang magnegosyo? Ang edad, walang kwenta yung edad mo, bakit bata o matanda. Basta't marunong ka mag-manage, marunong ka magplano ng buhay mo, the blessing will flow in your life. Amen. Tama po ba? Sino sa inyo nakaplano na, nakamanage na life? Kaya po meron mga insurance, may mga ganyan. Kasi ako na po, total hindi ako kayo marunong mag-manage. Ako na ho magmamanage para sa inyo. Kaya kita nyo, lumalapit sa inyo mga insurance. Ano purpose ng insurance? Tulungan ka i-manage ang resources mo. Pero po, kung ang insurance magmamanage sa'yo, pagkakakitaan ka naman. Kung ako sa'yo, magpaturo ko sa Lord, Lord,
Salamat na ang purpose ko ay ganito. And Lord, I'm willing to avail the time that you have given me, Lord. Sasamantalahin ko yung oras at panahon sa buhay ko, Panginoon. Gagamitin ko yan, Panginoon. At Lord, yung mga changes na nagte-take place, ima-manage ko to, Panginoon. Because one day I know I will become successful. The purpose will be fulfilled in my life. Tandaan mo, kaya ka nagpa-plan, kaya ka nagma-manage, because gusto mong i-accomplish ang assignment mo sa ating Panginoon. Amen. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, manage na tayo. Sabi mo sa katabi mo, planning na tayo. Hallelujah. God trusts those people when they can manage. Amen. God trusts you based on your management, not on your prayer request. Nagtitiwala ang Diyos sa iyo, hindi dahil nagpe-pray ka, pero dahil ikaw ay marunong mag-manage. Meaning to say, the Lord is checking our management skill. Before He releases resources, tinitingnan ni Lord kung marunong kang mag-manage. Amen. Kaya, gusto kong banggitin sa inyo, management will determine if your prayer will be answered. Let me repeat. Management will determine if your prayer will be answered. Amen? Kaya yung mga nagtatrabaho ngayon, nalalakwa-lakwatsa ka, tinitingnan ni Lord, paano mo minamanage? Parang ito yun eh. Subukan nga kita. Sige nga, i-manage mo nga yung property ng iba. Diyan ka magtrabaho. Titingnan ko pa. Kaya pag kayo nagtatrabaho, ipakita nyo sa Diyos, Lord, hindi naman akin tong negosyo na to eh. Pero Lord, ima-manage kong maayos ang business na to. Lord, empleyado lang ako dito. Ang may-ari nito, hindi naman ako eh. Pero Lord, I will manage yung assignment ko sa kumpanya ko. Gagalingan ko. Alam mo, pag nakita ka ni Lord na minamanage mo yung trabaho mo well, kahit hindi sa'yo yung negosyo na yan, one day, sasabihin sa ina ng Lord, anak, ang galing ng pagkakatulong mo dyan, na-manage mo muti. Gusto mo bang yung sarili mo ng negosyo ang ima-manage mo? Kasi nakita ko, ang galing mong mag-manage ng property ng iba. What if sarili mo ng property ang ima-manage mo? Sino sa inyo nangangarap ng gano'n? Naku, Lord, please. Yung iba sa inyo, empleyado, galingan mo. One day, pakabigyan ka ni Lord ng sarili mong kumpanya. Hindi ka naman magiging multimillionaire kung puro ka laging boss, may boss ka. Sino sa inyo, ayoko na mangamuhan, ako naman ang amo dapat. Amen. Sino? Taas yung kamay. Mga taga-dulos, please, stop yung pangangamuhan nyo. Dapat kayo maging amo, magsimula kayo ng business. So maging faithful kayong mag-manage ng mga trabaho nyo so that one day God will entrust that business to you. You will be the owner of that business. You will be the businessman. Why? You can manage the business. Amen. Yung mga lakbatsero sa eskwela, hindi kayo kasali dyan. Not allowed. Ang kailangan mo, isettle mo yung life change ng buhay mo. Sino po nakakakita na may mangyayari sa mga taga-dulos? Walang kwenta ang pastor ninyo kung hindi ko sa inyo maituturo ito. Amen? If you can handle others people's money, hallelujah. Tandaan nyo to, I was born to solve this world's problem. Ganyan ako pinanganak. Pinanganak ka to solve the world's problem. Huwag kang pinanganak para maglaro, magsaya. Di ba? Good time, good time. No. Good time, okay lang yan. Once in a while, pwede po yan. Pero yung gagawin mo, life mo, puro good time. Sorry to tell you, that is mismanagement of life. Sabi ko doon sa isang advice ko sa isang mahirap. Iyo, ito gawin mo Medyo i-delay mo yung gratification mo Pastor, gusto ko po sanang i-delay mo na muna, mag-ipon ka lang. Kasi po, Pastor, lahat po ng kaibigan ko, na po ako, i-delay mo. Ano mo, dinelay niya? Yung mga classmates niya, makikita, larga-larga doon. After 3 years, tinanong ko siya, kamusta ka na? Sabi niya sa Pastor, tama advice mo. Alam mo yung mga kaibigan ko lahat, wala pang nasisimulan. Ako magbi-business na ako ngayon. Bakit? Nag-ipon ako na nag-ipon Tama, Pastor, may power sa savings. Ngayon, magsisimula na akong sarili kong business. Kapatid, you will attract resources when you know how to manage resources. God will see to it. He will send all the necessary resources. Pero i-manage mo. Pag sinabi kong manage,
kumita ng 100, huwag gagastos ng 300. Pag kumita ka ng 100, manage mo. Siguro sabi mo, sweetheart, kumita ako ng 100. Kumita ako ng 20,000. Oh, tara, libre kitang Slurpee. Sweetheart, 20,000 kiniyata mo, Slurpee lang. Sweetheart, may malaki pa tayong gagawin. Slurpee lang muna tayo. Di ba? At saka, pumunta ka dyan kay Aling Inday, bumili ka ng 2 insumada. Yun na lang muna tayo. Huwag muna tayong gumastos. Hayaan natin maipakita natin sa Diyos na tayo ay steward. Magaling tayong manager ng pinagkakatiwala natin. Amen. Kung meron po kayong asawang babae o lalaki na parang laging hilong tularo, na pag nakahawak ng pera, paluin nyo sa ulo. With love. With love. With anointing. Sweetheart, gumising ka. Sino sa inyo niniwala pwedeng yumaman ng mga Pilipino? Pwedeng pagpalain ng Panginoon. Ha? Yung iba ganito eh, Lord, please, I pray na magka-negosyo ako. Sabi ni Lord, kahit mag-pray ka, hindi ako tumutugon sa prayer. Tumitingin ako kung mapagkakatiwalaan ka sa business na sinasabi mo. Yung iba kasi sa inyo, pag nag-business, masisira buhay. Mag-aaway lang kayo mag-asawa. Pag uwi ng asawa mo, o kaya pag nakita sa, kamusta business? Wala na. Ha? Ano ginawa mo? Ano magagawa ko? Naku, mag-iinit ang ulo, tatayo yung balahibo ng mister mo. Ha? Tsaka mangangako, kailanman, yung gaganunin ka na. Sinusumpa ko sa harap ng pako. Ganun yan eh. No? Hindi ka na makakatikim sa akin. Itaga mo sa toothpaste, sabi niya. Ay sa totoo lang tayo, maniwala kayo. Ang dami ko nakikita mga mag-asawa nag-aaway dahil sa ganyan eh. Bakit ako nagtuturo ng time management ngayon? Bakit ako nagtuturo ng change management? Bakit ako nagtuturo sa inyo ng planning? Si Bishop Uriel po, prayer ko sa inyo, umasenso kayo lahat. Nasubukan ko mag-ayos ng oras ko. Nasubukan ko nakita ko mag-handle ng pagbabago. Nasubukan ko magplano. Hindi ako engineer. Hindi ako mga pastor ako eh. Eh, uso ang mga pastor sa Pilipinas, puro mga purdoy, mga walang pera, walang bahay. Yung may bahay, walang bahay. Yung sapatos, buwaya, lakos, gumaganon kasi. Diba? Yung pantalon, imbis na Levi's, ang tatak, Leaves. So, yung asawa ko, maganda pa. Sabi ko, kawawa naman to kung hindi ko imamanage ang life ko. So the moment I got married in 1991, nakikita ako ng ibang mga tao, mahirap ako. Pero kahit ako mahirap, wala akong maipakitang meron ako, pero nakaplano ako. You understand me? I know how to use my time. I know how to capitalize change in my life. May anak na ako, nagta-transition ako ng life. 2 naging anak ko, transition ako. Nakaplano lahat. Pinaplano kong mabuti. Sinisipagan ko, halos hindi ako natutulog kasi ginagawa ko yung plano ko. You know, after 20 to 25 years, all the plans na nilatag ko at sinabit ko sa Panginoon, binigay sa akin ng Diyos. Because I know God is looking at me if I could handle resources. Na-manage ko po. Pinagbuti ko ang pagmamanage. Yan ang natutunan ko. Pag marunong kang mag-manage, para kang may magnet sa katawan. Nadidikit sa katawan mo yung lahat ng magagandang bagay. Eh kasi, pag dumikit sa'yo, minamanage mo eh. No? Alam niyo ba, may mga kotse din ako. Pero alam ng asawa ko, ako nagmamanage. Hindi ko nahayaang madungis ang kotse ko. Minamanage. Ayoko na may konting sira, pinapaayos ko kaagad. Bakit? Minamanage. Bigay sa akin ng Diyos yan eh. Dahil kung marunong akong mag-alaga ng isang tricycle, one day, bibigyan ako ni Lord ng baka Volkswagen. Ha? At pag minanage ko yung Volkswagen, kahit luma yan, papalitan ng mas maganda yan. Kasi ganyan si Lord eh. He don't listen to your prayer. He look at your management. Yung iba sa inyo, pag nahawakan, sira na kayo. Why? Hindi nyo marunong na mag-manage. Kaya nga po mga kapatid, huwag nating sayangin ang pagkakataong ito. Amen? Sabi mo sa katabi mo, let us learn management. Totoo po yan, let us learn
management. Hindi po pwedeng hindi kayo nagmamanage. Kaya nga sabi ng Panginoon, sa binasa po natin talata kanina, ang natuwa po ako dun sa binasa nating talata kanina kasi sabi niya, hindi mo na ako papadala ng ulan. Bakit? Pag nag-ulan ako, tutubo lahat yan. Pag tumubo lahat yan, paano yan? Sino mag-aalaga? Sino magmamanage? Wala. So ginawa ni Lord, wala munang rain. Ang sabi ng Panginoon, ito muna gagawin ko. So anong ginawa niya? Sabi po ng Bible, napakasimple ng ginawa niya. Kinuha niya muna yung tao, yung magmamanage. Ang priority ni Lord sa fruitfulness multiplication, yung magmamanage ng fruitfulness. Nung makita ni Lord na pwede na, nakagawa na siya ng tao, saka na bumagsak yung ulan. Dahil pagbagsak ng ulan, napakadaming fruit na lalabas. Magmumultiply ang mga halaman. Pero nakahanda na si Eva at Adan. Sila na ngayon ang magmamanage. Sino po may natututunan? Amen? Nung makita ko po yung truth na ito, sabi ko, Lord, ang secret ng success, ang effective management and effective planning para sa iyong time at change, yan po ang susi. Kaya bago po ako magwakas, ulitin ko po, tomorrow is your unused time. Hindi pa nagagamit yung oras na yon. Bukas dadating ka doon. Ano kaya ang gagawin mo? Ima-manage mo ba yung unused time mo ngayon bukas? O pagdating ng bukas mo, sasayangin mo lang yung oras? Yung mga bata dito na naglalakwatsa sa pag-aaral, sinasayang mo yung mga unused time mo tomorrow. Uulit-ulit ka. Baka sa bandang dulo, makita mo, not allowed na umulit. You're not allowed. Boom! Sabog na sa mukha mo. Ito na yung sinasabi ni Bishop. Ito na. Yeah, because you don't listen. Kaya mga kapatid, the key principle of management depends so much on how you handle your time and how you handle changes in your life. Walang mananatiling mahirap sa tagadulos. Walang mananatiling mahirap sa tagadulos. Lahat ng tagadulos, magpaplano. Amen? Lahat ng mga tagadulos, ima-manage ang kanyang time. Ima-manage ang kanyang change sa life. Take advantage of that. And I will promise you, hindi ka malulungkot at mabibigo. Amen. May mga tao po dito, siguro may isa o dalawa o ilang tao na narito po ngayon. You've been living on this world and you fail to manage your life. You fail to manage your time. You fail to manage the change that is taking place in your life and in your surroundings. Please, this afternoon, I want you to make a commitment to God. I want you to make a prayer to God. The Lord, I realize that it's not about my prayer. It's about how I will manage my life. Amen. Kung meron man po dito ngayon nangangailangan ng teaching na to, apply mo. Amen. Sino ito magsasabi, Pastor Riel? Starting today, I will manage my time. Come on. I will manage my change in life. Sino sa inyo magsasabing, Pastor, magpaplano ako ng buhay ko. Ha? Ako ngayon ay 16 years old. Ako ngayon ay 20 years old. I will find a way. Magpaplano ako ng 10 years plan sa buhay ko. I will stick to that plan and I will present it to God. Lord, this is my plan. I don't know. Ikaw po gumalaw. Tingnan mo kung tama po yung plano ko. Mangusap ka sa akin. Kumuha ka ng plano. Amen? At the age of 30 years old, I present my plan to God. Sabi ko, Lord, gusto ko po magkaroon sa sarili ng bahay. At the age of 40 hanggang 45, Lord. I have another 15 years to do this, Lord. At the age of 30, 27 ako nagpasto, 27 akong pinakasalan. At the age of 30, after 5, nangangarap ako magkabahay. Ang goal ko, ang plano ko, makuha ko ang bahay ko at the age of 40 to 45. Prayer ko po yun. You know what happened?
the Lord fulfill it according to the plan. According to the plan. Sabi ko, Lord, yung mga anak ko at this age, dapat nakagraduate na sila. And the Lord fulfill the plan. Lord, ang prayer ko sa Doulos for Christ, may plano ako sa Doulos for Christ that one day magkakaroon tayo ng sarili nating church according to God's time and timing. But I present the plan. Sinama ko nga kayo sa plan sabi ko. Sa 2020, meron dito magiging mga multi-millionaires. Kasama ka sa plano. Sino po masaya? Kasama ka sa plano. Ha? Pero yung mga kasama sa plano, sila yung noong 2017, nag-decision, I will look into time management ng life ko. I will look into management ng aking resources ng pera. And I will look into this. I will set a plan para mapulpil yung plano na yon. Amen? Magiging multi-millionaire ka by 2020. Yung iba sa inyo, baka na-late, naging 2022. But what is your plan? That's the question. Amen? Sino sa inyo matapat sa hapong ito magsabi, Pastor, gusto ko ng plan, bigay sa akin ng Panginoon. Amen? Pastor, magmamanage na ako ng time. Ayoko na. Iiwanan ko na yung luma kong buhay na walang ka-management, walang ka-planning. Pero ngayon, ang puso ko ay punong-puno ng pagpaplano, ng management. Hindi ko na sasayangin ang oras ko. Gagamitin ko na ang oras. Amen? I want to pray for those people. Tumayo tayo lahat, mga kapatid. Anybody who will make a commitment, I want to come and I will pray for you. Yung mga napapagod na po sa walang direksyon ng buhay, just come and I want you to just surrender your life to God. Lord, starting today, I will plan and I will manage my life. Just come right now and I will be praying for you. Sino man po dito nagsasabi, Pastor, it's time to manage my life. It's time to plan for my future. But I don't know how to start. You know what? The first step to plan for your life is to fully understand the purpose of your life. You have to know God's assignment in your life. Hanapin niyo po yan, mga kapatid. This is so important. Huwag niyo pong mamimiss, mga kapatid. Huwag niyong mamimiss. So lahat po dito, gusto ko pong banggitin sa inyo, any dream without a plan is not a good dream. The dream is only a great dream until it has a plan. Plan to get there. Amen? Alam niyo po, lahat po ng piloto, meron silang tinatawag na flight map. May flight map sila. Kasi po pag lumilipad sila at hindi po nakaset na yung flight map nila, meron dun sometimes may mga ulap, may mga kulog-kidlat, maliligaw sila kung hindi malinaw yung kanilang mga flight map na yon. So ang ginagawa po ng mga piloto, bago sila lumipad, nakaset up na yung flight map nila. Alam na nila yung destination nila. Alam na yung plano nila. Nakaline na. Para kung ano man yung bagyo, ulan na harapin nila, still, gumanon man sila, makakabalik lang sila sa destination nila. Kasi may flight map na eh. Ha? Alam nyo, gusto kong banggitin sa inyo, alam nyo ba, your mistakes is never more powerful than the purpose of God in your life. Yung iba sa inyo, warak-warak na kayo ngayon. Mali-mali na nangyayari sa inyo. But I want to tell you this, may purpose ang Panginoon sa buhay mo. Na kahit anong mali ginawa mo, yayanigin ka ng Diyos, pabalik dun sa purpose mo. Ha? Either sasabog sa mukha mo yan, alam mo ba't kasi nabugan? Para matauhan ka, para bumalik ka dun sa purpose mo sa Panginoon. You cannot ruin your life because you are ordained for a purpose. You are born to do God's assignment. And you know, the devil will do everything against it. But it will never prevail. Because the purpose of God, He said, I have a plan for you. I know what is your beginning. I know what is your end. I have a plan for you. Plan not to harm you, but plan to prosper you and to give you hope and a better future. The Alpha of your life and the beginning of your life is already set up. Nakaplano ka na.
ikaw na lang ang hindi nakakaalam siguro. The God of heaven, the one who created you, has all the reason why He created you. Sabi ni Lord, nakatalaga na, alam ko simula mo, at alam ko na ang duin mo. Nung pinanganak ka, simulan mo na para tapusin mo. You don't know that plan, but God knows that plan. That's why you have to come to God in relationship, so that one day you will know the plan of God for your life. Woo! Hallelujah. At the age of 21, finally, I find the reason why I am here. Ang grabe, I'm now 54. I am enjoying my life because I'm doing God's assignment. And you know what is my assignment? You. That's my assignment. I have to preach to you the gospel. I have to tell you that there is a God in heaven who loves you. That there is a God who already charted the flight map of your life. And probably you are confused because you don't see. Parang mas maganda, no. You are just confused. Probably nalilito ka dahil magulo buhay mo ngayon. But I want to tell you this. Kahit ang dami mong mistakes, hindi na babago ng mistakes mo ang plano ng Diyos sa buhay mo. So don't think about your mistakes. What you need to do is to come to God and say, God, I'm back. You are my God. Let your will be done. Let your will be done. Amen. Sino sa inyo gustong bumalik doon sa riles ng destiny mo? Hallelujah. Amen. You are born so special by God. You are born for a great purpose. Kaya nga, I'd like to tell you, please naman, don't live casually. Hindi ka kasi ordinaryong tao eh. Don't live casually. Yes, probably you think, Pastor, ordinaryo lang ako. Bahay ko, mahirap, tatay ko. No. Don't live casually. Because every time you live casually, you end up a casualty. You should never live a casual life. Live an extraordinary life. Kaya nga po mga kapatid, when you are here, dito po sa pagtitipon natin, welcome to your purpose. Welcome to your God-given purpose. Amen. Taas ninyo inyong dalawang kamay sa Panginoon. Lord, we humbly come and bow down before you, Lord. You are such a great God, Lord. You are such a wonderful God. You know my beginning, Lord, and you know my end. Nobody can challenge that, Lord, because that is your plan for my life. Lord, I know that sometimes in the middle of that road, while I'm walking to my destination, Lord, there are troubles, there are problems, there are things that pressuring me, Lord. But thank you because you remind me once more that once I walk on my destiny, for sure, I will reach my destination. Heavenly Father, today, I have only few time, Lord. Help me to manage that time, Lord. Help me to manage that change in my life, Lord. Teach me to plan, Lord, so that you could entrust things in my life, Lord, to fulfill that purpose and to accomplish my God-given assignment. Today, I fully surrender my life to you, Lord. Today, Lord, let your will be done. Let your will be done.